Oger. Welcome guys to kala mo ako yun. Ako na yung nag-intro. Hey guys, meron tayong special guest ngayon. Hey. Isa to sa tinitingalang siklista. Tinitingala. Uy. Ang Tangkad tangkad eh. Ayan, si Ger Victor kasama natin ngayon. Hi, good morning guys. Okay, at ito ang interview. Pwede ba natin masabing podcast to? Ang podcast ni Nardino. Futek Talks. Futek Talks, Futek di Talks. ba? Uy, naging isang Actually, karangalan. dalawa yung Futek ko. Yung natural na Futek Talks. Tapos yung isa, Futek. Yung tech niya naman is technology. Futek Oh, Talks. yan. Anything Diba? bike tech. Yeah. Ay, ayos yun ah. Anything, Futek Talk. Ayos yun talking ah. about technologies, mga bikes. Nice. Ang galing ah. Oo nga eh. Ayun. Okay, thank you for having Ang pag-uusapan natin ngayon about Ultra Gravel. Ultra your Gravel. experience. Grabe, ikaw pa lang yung nakaka-experience sa grupo natin ng 240. Grabe nga. Sabi nga ni Sir Mondi, isa sa mga organizers, tell us a short story ng Ultra Gravel. Paano, ang hirap naman no, na short story. Grabe, no? Imagine mo Ang hirap kung na-visualize mo yung nangyari sa'yo, tapos in a cinematic way, yung may paluwa-luwa ka pa. Yung Diyos parang, ayoko na. Ang saya ng feeling nung sumikat yung araw. Ang naranasan ko long distance dito is 160 saka 240. Tapos ang kulang ko na lang ngayong taon is 360. Kaya lang nagbago na yung medal. So ulitin ko lahat yun. Restart, no? Restart. Sayang. Pero okay lang kasi sobrang worth it namang ulitin. Worth it na masakit pero masaya. And maganda yung 160. Nung 160 tayo magkasama sa starting line. Kaya lang parang kinarera ko. Biglang nawala to eh. 160 kami sabay-sabay. Nung unang Ultra Gravel, di ba? Kasama natin sina Sir Nico. And yan yung pinaka... hindi ko masabing brutal eh, pero naging masaya naman ako. Pero very emotional yun, yung first ko na Ultra Gravel. Kasi first time ko, sa tanang ng buhay ko, na maghatak. Imaginein mo. Uy, documented yun. Panoorin nyo yun. Oo, nasa channel niya. Literal na hinatak niya si Nico at saka si Arafat. Naman? Hindi, si Arafat, okay naman siya. Okay. Nakakasabay naman siya. Pero tinatansya ko na parang nabonk na talaga. Alam mo, actually talaga, nabudol ko yung dalawa eh. Kasi wala talaga sila actually ensayo. Basta lang, kaya natin yung 360. Patag lang naman. Yung pala, syempre first time ko din. Iba pala talaga, kahit sabihin natin na patag siya na trail, iba pa rin talaga yung nabibigay niya na pagod. Iba talaga. O imaginein mo, parang ang feeling mo, sobrang ang layo na ng pinadyak mo. Pagtingin mo sa cyclo-computer mo, 5 kilometers pa lang. Pero yung feeling mo, ang haba-haba na niya. Yung hingal mo pang mahaba, parang pang 20 kilometers. Oo, grabe talaga. Alam mo, nagpapapagod doon, yung parang mala beach na lupa. Yung sa kilometer 80. Arayat. Yung sa Arayat, oo. Grabe yun. Yung kahit kailangan bilisan mo kasi pag binagalan mo, gagewang yung likod mo. Tapos ang mangyayari doon, ang hirap niyang ibalik pag nag-dismount ka. Kasi nakabaon na yung gulong. Naranasan ko yan nung yung last na Ultra Gravel nung nag-100 kami. I don't think Arayat yata to. Parang may part lang doon sa, hindi ko alam kasi yung place eh, na mabuhangin siya. Talagang yung mga 38C, mga 40C, mga gravel bike tires, talagang pag hindi ka mabilis pumidal, lulubog siya. Yun, di ba? Huhukay. Huhukay siya ng huhukay. Grabe. At saka isa pang wild na nangyari yung sa 240 ko kasi ang gun start namin doon 5 p.m. Tapos, yung gabi, di ba? Feeling ko nga para kayo nag-24 hours. Ang lala. Tapos, pagkatapos noon, after mga 5 kilometers, umulan. Ang init ng araw, buong araw, so in-expect namin maganda yung panahon. Pero doon sa starting line, nagbabadya na. Then after 5 kilometers, pag bitaw sa amin, umulan. Tapos, biglang hinto. So, tuloy-tuloy. Mas okay pa nga nagtuloy-tuloy, no? Huminto siya, so basa yung kalye, so putik-putik kami. And then, ang malala dito, pagpalo namin ng bandang Tarlac ata yun, na alas 8 ng gabi, tapos nasa gitna kami ng trail, tapos lubog na lubog yung putik. As in, putik talaga akong putik. Ang lala. Tapos pag pinatay mo yung ilaw, tinry namin patay yung ilaw, as in black talaga. Tapos hindi kami makausad. So ang ginawa namin, may mga nakasama kami na stock, so kanya-kanya kaming, yung hugas namin ng gulong nun, yung running water, tapos kakamayin namin, uukayin namin pa. Tapos akay uli hanggang sa maka-exit. So after nun, ang ginawa namin, kumatok kami sa isa sa mga bahay. Kasi may parang mga residente doon, mga nakatambay sa tricycle, mga tindahan.
sakto, meron siyang host na nilabas. Tapos, sige, hugas kayo. Tapos nagkwentuhan na kami. Taga saan pa kayo? Ganyan to, ganyan. Yun, nung naging maayos na yung bike namin, relube, tapos go na ulit. Grabe. Nakakatuwa yung Wild. mga Wild. yung mga lugar na naiikutan ng ultra gravel. Talagang yung mga tao sobrang babait. Oo, actually, totoo. Hindi mo akala mo parang susupladuhan ka kasi hindi mo itong mga hindi naman taga dito, gugulo. Hindi eh. Hindi, tutulungan ka pa. Lalo na pag mga tindahan, tapos bibili kayo. Magtatanong kung ano na isang kayo nang Saka galing. ito, want to sawa ka ng appear sa mga bata. Di ba? Alam na ng mga bata, parang kahit walang event doon, basta pag nakita si Krista, ang saya nila. Ang saya nilang apiran. Kulit. Ito naman, siguradong sa mga susubok ng mag-ultra gravel, 240 yung kinuha mo, no? Meron bang 240 ngayon? Or wala pa. 50, 100, 50, 80, 100, 160. 160. For example, 160. Kailangan ko ba mag-ensayo? Ano ba yung mga dadalhin ko? Siyempre, para tumagal sa ultra gravel na 160. Kailangan ba silang dalhin? Kailangan natin magdala ng lakas ng loob. Tsaka preparation talaga. Hindi pwede na, wala akong ensayo. Tapos mag-i-ensayo. Tapos doon ka na, pwede kang madali eh. Kung mag-i-ensayo ka man, siguro ang pinaka-safe na is 1 month prior or better kung 2 months prior. Tapos kailangan dalasan mo yung pagra-ride. Para lang, makuha mo yung feel ng endurance riding and para magkaroon ka na ng endurance para sa 160. Sa iba, 160, basic lang yan eh. Pero hindi naman kasi sa lahat ng tao ganun. Kung iisipin mo 160, no? Kung kunwari isa kang lagi ka naglo-long ride, sanay ka na sa long ride, 160 pag inisip mo parang ang iksi niya. Pero pag nandoon ka na, iba eh. Iba. Hindi lang siya kalsada eh, puro back roads, puro mga gravelly roads, may mga lahar. At saka hindi lang kasi mga naglo-long ride yung sumasali dito. Malamang meron dito mga first timers. Meron yung mga second timers, iba naman gusto lang mag-join for fun. Kasi ang nangyari dito, pwedeng yung thinking ng isa for fun, pero yung mga kasama niya, magdidiinan sa gitna. Nangyari talaga yun eh. Para ka nabudol. Ayun, so... ganyan din yung ano ko eh. Ganyan din na, siyempre matagal na tayo nagbabike eh. Ganyan din yung thinking ko na 160 kaya. Pero hindi pala talaga. Kailangan talaga ng ensayo. Tsaka, di lang ensayo, kailangan matigas din yung utak mo sa mga ganyan. Diba? Matigas yung ulo. Kasi pag bumigay na yung bumigay na yung isip mo, wala na, parang tatamarin ka na. Actually, mental din. Na talaga. Diyan ko na diyan ko naranasan ng 240. Nung kumalas na yung mga kaibigan ko, nauna na sila sa akin, nung pumalo na yung araw. Kasi stick together kami all throughout from 5 p.m. to mga around 6 a.m., 7 a.m. nung nagka-araw na. Tapos medyo nakakaramdam na ako ng pagod. Sabi ko, sige, kung kaya nyo, mauna na kayo. Kaya ko na to kasi may liwanag na. Yun lang naman yung problema sa akin eh. Takot ako sa dilim, lalo na pag mag-isa. So, nung nagka-araw na, sabi, okay, sige, go na. Mauna na kami. So, nagpauna na sila sa akin and then, saka ko na tinapos. Ngayon, pagdating naman sa preparation, yun talaga, hindi lang sa katawan, pati rin sa gamit. Yun talaga din. Essential yan. Essential talaga yung ilaw. Pinaka-importante yan. At saka may minimum requirement. Ano ba? 400 lumens ba? 400. Dati, pero ngayon 160, baka babaan nila. Kasi ano naman kaya matapos hanggang mga 5 or 6. 5 p.m. cut off. So, hindi pa ganun kadilim. Madidiliman lang kayo mga 4 a.m. o 5 a.m. nag-start hanggang mga 7 a.m. So, kailangan talaga ng ilaw. Tsaka, syempre, yung along the way, kung gusto mong nagutom ka, kailangan ready ka rin. Oo. Hindi lahat may tindahan. Minsan lahat may tindahan. Minsan 30 kilometers, wala kang makukuha ng tindahan. So, energy gels, tinapay. Alam mo ba, yung tropa ko, yung kasama ko doon sa ride, ang baon niya tapsilog. May gel, booster C, fit bar, tapsilog. Parang at least, di ba, hindi siya gutom sa ride. Ganun siya sa ganun siya sa mga long ride namin. Meron siya yung parang minash na mga pagkain. May sinangag, may ulam, saka itlog. So, kakagatin na lang yung kanto ng plastic, tapos susupsupin na lang. Parang ako din dati, nung kasagsagan pa ng kabaliwan ko sa long ride, may baon akong dilata. Mga bigat to? Na. Dilata? Oo nga, may bag talaga ako na Tapos, ang bibiling ko na lang sa tindahan, tubig o kaya soft drinks. Ang dala-dala ko yung, ili ko talaga noon, yung pork and beans. Pork and beans, oo. Ewan ko ba kung bakit napakasarap niya talaga na pag napapagod ka, sarap niyang kainin. At saka, alam mo ba, ang pork and beans, yun yung pinakatama yung term.
Kasi pag binuksan mo yun, isa lang talaga yung pork. Kaya pork and beans. Kaya puro beans lang. No? Narinig mo Isa ba lang porks and beans? Oo, Hindi, ano. di ba? Ayan. Salamat pala kay Tatay Victor Okay. Salas. Sarap Philippine ng Cook. kape. Siya yung nagpakape sa amin. Ayan, timpla ni kape. Bilis na lumamig Timpla ni Victor Salas. Bilis lumamig. Tapat tayo ng aircon. Ayun nga pala, naiba tayo. Mm. Sa darating na February 2, Mm. Ultra Gravel ulit, di ba? Yes, ultra gravel ulit. Ayan. 160 ang pinaka-maximum. Maximum Na 50, distance. 80, 100, 160. Kami ni Ger, 100 yung 100 sasalihan kami namin. nag-sign up, yes. Ano na, maiba naman. Yo, pagod Actually, na ako. oo nga eh. Actually, talagang walang time para mag-ensayo na ngayon. Galing ako fun run the day before. Ang galing. Organize ako ng event. Kaya Oo. lang, sana kayanin. Pero umaga naman yun, so makakatulog pa ako ng hapon. Sabay takbo papuntang Clark. New Clark City. Ayun, Yan. basta masasabi lang namin, super sulit pag sumali ka. Laging, pagtapos ng Ultra Gravel, kaya during the Ultra Gravel, lagi mo inisip, ayoko na, nakakapagod, naspag na ako. Pero wag ka, sa susunod ulitin mo pa rin. Ang saya. Diba? Actually, totoo yun. Di ba? Ever Parang since, ayoko na. noong diba? unang ultra gravel, sinabi ko, last na to, okay na ako. Okay ka na. Biglang no? magkakaroon ng event page, Ultra Gravel Challenge. Nauna ka pa mag- Interested. interested agad. No? Pack interested. Oh. Tapos pag malapit na, pack going. Tapos pag nandun na sa event, pagkatapos ayoko na, pagod na ako. Tapos Ultra Gravel Challenge, interested. Ang saya eh. Parang lagi kami something to look forward to. Kasi Yes. hindi laging pare-pareho yung ruta. Mm. Lagi nag-iiba. Lagi Hindi nag-iiba. paiba-iba yung sitwasyon, paiba-iba yung panahon. Mm. At saka ngayon, bago yung medal. Oo nga. At saka ito, may Ano nga to? adhikain tayo. Ultra Gravel, C4, ano nga to? Parang for the seas. For the natin. seas. Okay. Parang sa ano yan eh, laban natin sa West Philippine Sea. So expect natin meron tayong mga kasama mga kadete rito. Mga Tapos sundalo. may mga dadaanan tayo sa ruta ng mga military base, di ba? Mga military base at saka hanggang West Philippine Sea. Ipapadala lang. Kaya pala, ang dami na, ipapadala pala tayo. No? So pag ikot mong Arayat, lalampas ka ng Diretso Zambales, na. tapos diretsong tubig. May bus na, no? Yan, Philippine Coast Guard. Well, anyway, gusto ko lang magpasalamat sa nag-organize nitong Ultra Gravel Challenge. Thank you so much, Sir Arnel and Sir Mondi. Maraming salamat. Thank you. Tsaka yung gumawa ng ruta Yes, kay si ng Jenong. Ultra Gravel, Si sa Jen ba? nauna, ewan ko kung hanggang ngayon Oo. pero sa mga Ultra Gravel, yun si Jeno. Jenno Cuenco. Tsaka Grabe. sa staff ng Ultra Gravel, Mhm. grabe yung tiyaga nila. Oo. Sir na Donald. lalo na before Sumalangit na nawa kay Sir Donald. yun. Lalo na before na nagkaroon ng 360, grabe yun. Sobrang haba nun ang ginawa nilang route, di ba? Imagine, Oo. 12 noon, kinahaponan Saturday, tapos ang cutoff is 3 p.m. o 6 p.m. kinabukasan. Grabe. Puyat na puyat ka kakabike. Wala. Oo, nakatulog na ako nung nakatapos kami. Pagkagising ko, may mga tumatapos pa rin. Kasi ganun siyang, ganun siyang ka-wild. Grabe. Basta yun, sa mga sasali ng Ultra Gravel, yun, simulan nyo na mag-ensayo ngayon. Diba? Yung, At huwag niyong gayahin kami na hindi kami nag-iensayo. Kaya sa'yo naman, cramming. Pero ako personally, huwag niyo akong gagayahin kasi parang yung dalawang last na Ultra Gravel ko, talagang utak na lang gumagana eh. Tiisan. Hindi pala talaga pwede yun. Kaya mag-ensayo kayo, guys. Yeah. Train. And then yung proper na gamit. Ngayon pa lang, kung wala pa kayo, mamili na kayo ng mga tools, nutrition, etc. Mga patch kit, tire lever, spare tubes. Yan, sobrang importante yan. Kasi ang tinitrain natin dito is maging self-sufficient kasi hindi laging may marshals na nandyan. Yes, Tsaka yung mga sasali pala, no, hindi lang gravel bike, no? Pwedeng mountain bike, huwag lang road bike, syempre. Yan, pwede mountain bike. Ewan ko lang kung may mga categories pa na ano. May tandem na category. May tandem so, na kung may categories. jowa ka or may gusto kang isamang mga girlfriend or boyfriend. Mga girlfriend. Na tandem lang, dalawa lang. Nadudulas ka. Yan. Pwede nyo isama para ma-experience. Kasi meron akong gusto nyo nung ma-try lang. Masubukan lang. May mga short distance, 50 kilometers. Okay. Tapusin natin to, Ger. So that's Thank it. you, thank you you, for watching. Okay, thank you for having me. Hindi pa to podcast kasi wala pa tayong condenser mic. Wala pa. May merienda ba? Anong ulam? Ayan, sa mga magre-register, check nyo na lang din sa description yung link. Register na kayo kung gusto nyo ma-experience yung na-experience din namin na saya sa Ultra Gravel.
Ayun, kita-kits tayo sa next Putek Talks. Peace! Peace. Ayan. Alright!